Good morning mga guys. Welcome back to my channel. Bali ito guys, meron lamang akong tips na ibibigay po sa inyo. Bali ngayon guys is andito yung ating kumpanya pinapasukan. So bali guys, meron lamang akong tips na ibibigay sa inyo tungkol po sa isang sasakyan kung bakit hindi po nagcha-charge. So ito, pasok tayo sa ating pinapasukan na trabaho. So ayan guys, yung ating mga unit. Ayan. So mayroon lamang akong tips na ibibigay po sa inyo. Ito po guys, basic lamang. Ito po tungkol po sa isang sasakyan kung bakit hindi nagcha-charge. Mga ganyan, hindi siya kumakarga. So ito guys, meron akong tips na ibibigay sa inyo. So ito, ang problema nito guys, 4056 ang makina. Ang problema ay hindi siya kumakarga. So niya, boy? Tips lamang to guys. Boy, kinakausap mo niya, boy. Boy. Ayan, ayan. So ito guys, ang problema nito hindi nagcha-charge. So tips lamang po para dito sa mga hindi pa nakakaalam kung paano mag-test ng kumakarga na alternator at saka hindi kumakarga na alternator. So ito guys, bagong baterya yan. Ngayon magbibigay lamang ako ng tips kung paano malalaman ang isang alternator na hindi nagkakarga o nagcha-charge sa kanyang sariling baterya. So ito guys, paandar natin. Ang tips ko dyan guys, ito sa akin lang po. Ang may dalawang option or ideya kung paano natin malalaman ang isang baterya ay isang alternator kung kumakarga o hindi. Unang-una guys, gagamit tayo ng isang toll na bakal, tapos imamagnet natin sa alternator. Pag nagmagnet yan guys, ibig sabihin nagcha-charge yan. Pag hindi nagmagnet yan guys, hindi kumakarga yan. Yun po ang unang step na palatandaan kung bakit hindi nagkakarga o kumakarga. Pag nagmagnet guys, kumakarga. Pag hindi nagmagnet, hindi kumakarga. Unang step yan. Unang tips ko po sa inyo yan. Ngayon, pangalawa guys, pwede ring magtanggal ka dito sa baterya, alin man dito sa dalawa, positive o negative. Pag magtanggal ka ng isang terminal, ibig sabihin, pag namatay yon guys, hindi kumakarga. Pagka hindi namatay, kumakarga yun o nanginig. Pag nanginig ang makina, ibig sabihin kumakarga yun. Pag namatay ang makina na tinanggal ang aliman dito sa dalawa, ibig sabihin hindi kumakarga yun guys. So ito, paandarin natin. Paandarin natin. So ayan guys. Unang step guys, gaya ng sinabi ko, pag ito namatay, ang makina, ibig sabihin hindi kumakarga yun. Ito guys, tatanggalin ko kahit alin dyan guys. Pag namatay yan, ibig sabihin hindi kumakarga yun. Ayan. So ayan guys, mapapansin nyo pagka inaano ko parang siyang naghihingalo o parang mamamatay talaga. So ayan guys, yan, ibig sabihin hindi kumakarga yan guys. So balik natin, yan ang unang step yan, yung unang ano yan, unang idea or ano. Bandarin ulit natin guys. Yan, so ayan, hindi kumakarga yan pagka ganyan. Yan, mamaya ipakita ko sa inyo yan pagka natanggalan natin ang ating alternator. Pag binalik ko yan. So pangalawa guys, doon tayo sa alternator. Doon, kuha tayo ng kahit anong bakal, basta bakal. So guys, ito tips ko lamang po ito sa inyo guys, para basic na basic lang guys. Kahit anong tools yan guys, basta bakal. Kahit anong tools, basta bakal, pwede yan. Ito. So ito guys, kahit mapatrack man yan, anong klaseng sasakyan, basta may alternator, pwede yan. Ganitong idea, ganitong paraan para malaman kung kumakarga o hindi ang ating alternator. Mayroon tayong bakal na tools. Yan, ididikit mo lamang yan. Ngayon pag hindi magmagnet yan, hindi nagkakar yan guys. So yan ang pangalawang palatandaan kung nagcha-charge o hindi ang ating alternator.
So ayan guys, yung ating bali ang naging problema ng alternator nga natin guys is yung kanyang IC. So ayan, tapos ayan guys ang naging problema. IC guys ang naging problema. So nasisira po yung IC dahil sa carbon ay sa ano sa oil seal guys. So ayan po ang iingatan natin pag ganyan na ano na oil seal. Kailangan pag may tagas ang ating oil seal is palitan na ng oil seal para hindi nadadama yung IC. So ito ang estimate ko dito guys sa IC na to, mga 1.6 yung ganyang isang assembly. So ayan guys, binubuo na yan. Kaya hindi po siya kumakarga dahil po sa IC na yan ang naging problema. Asan yung oil seal natin? Dito lang, kakabit mo. So ayan na yung ang oil seal natin guys, bago na yan. Ito yung bago. Bali ito yung pinagpalitan natin guys. Yan, yung oil seal na yan. So ingat po tayo dyan. Pag may tagas ang oil seal, automatic palitan na para hindi nadadama yung ating IC. Ayan. Ayan guys, bali pang alternate yan pinapagawa natin. So ito naman guys, sa atin din to. Ito naman pang 4GB1. So hindi rin kumakarga. Bali buo na ito guys. Bali ano na lang yan, ikakabit na lang ulit natin sa truck yan. Pang 4GB1 naman yan. So bali ito naman, meron pa tayong pang 4-chip-1. Ay nakalimutan ko. Di na itanong ko na tong ano, yung meron sila yan yung ito boss, yung coil ang tawag doon. Coil. Oh, coil. Meron na. Ito guys, pang 4GB1 din yan. Tapos ito lang 4-chip-1. Yan, ito pang 4-chip-1, ito 4GB1, yung ating starter. So ayan guys, yung luma. Tinanggal na. Yung lumang IC, yan po yung sira. Ito yung bago. Kasama ko rin. Mamaya natin dinangan. Ako lang sa tinapay na lang. Ba't pabili ba tinapay? Nagmigatit? Oo. Ay, bigyan din. Kukunti na pusa mo, no? So ayan guys, bali titestingin yan kung kumakarga. So ibig sabihin guys, gagamitan ng test light yan, tester. So kailangan ito guys,
umilaw yan. Ibig sabihin, pag umilaw, may kuryente. Yan, actual yan guys. So ayan guys, ayan, bali kailangan umilaw yan. So ayan, ibig sabihin may power, ibig sabihin buo na yung IC. Ang tanong ngayon kung kakarga. Ngayon guys, ayan, pag namatay yan, pag inikot yan, tapos ito mamatay, ibig sabihin kumakarga yan guys. So ayan, yun. So ibig sabihin kumakarga yan guys. Okay na tayo dyan, bago yung IC. So kumakarga na yan guys. A few moments later. So ayan guys, bali naikabit na natin yung ating alternator. So ayan, gaya kanina, pag tinatanggal guys yung ating baterya, yung positive o negative, namamatay yung makina. Bakit? So ngayon, obserbahan natin, pinagawa na natin yung ating alternator. So obserbahan natin guys kung mamamatay pa rin yung makina pag tinatanggal natin yung terminal ng baterya. So ayan. So ayan guys, ayan na yung ating alternator. Kinabit na natin yan. Tapos mamagnetin natin yan mamaya guys pag pinaandar na natin. Dapat magmagnet yung ating pulley. Opo. So ayan. So paandarin natin guys. Opo. Yan yung aking partner, magalang talaga yan eh. So ito guys, paandarin na natin. Excitement. So ganito guys. Asan yung wire kuya kanina? Yung malaki. So yan guys, paandarin natin. So yan guys, umandar. So gaya kanina, yung ginawa natin dyan, pag tinatanggal natin tong terminal is namamatay. So ayan, bagong kabit na ang ating alternator. Tapos bagong pagawa natin yan. So observe natin guys kung mamamatay siya pag tinatanggal ang ating terminal. Kahit alin dyan sa terminal guys, pwede yan. So minor trouble lang to. So tips ko lang po sa inyo, sa mga baguhan na gustong matuto kung paano mag-check ng alternator na kumakarga o hindi. So ito dapat ito guys, hindi siya mamatay or tataas pa dapat ang minor niya o bababa. Pag namatay yan guys, ibig sabihin hindi kumakarga, backjab yung ating alternator, palpak yung paggagawa nun guys. So ganito, dapat hindi mamatay yan o tataas pa ang minor dapat. So ayan guys, so napansin nyo tumaas ang minor. Pagka nung kanina, nung hindi pa nagagawa yan guys is namamatay yung makina. So ayan, dapat pag kinabit ko yan, bababa ang minor niya guys. Yan. So napapansin nyo, bumababa, tapos tumataas pagka tinatanggal ko yung terminal. So yan. Yan po guys, ay tip ko lamang po sa inyo, sa mga gustong matuto pagdating po kung alternator ang sira o baterya o sa wiring. So ayan guys, yan, bumababa. So ito pa pangalawang tips yan guys, para sa mga ganito ba, dapat mamagnetin natin yung ating alternator. Pag nagmagnet guys, ibig sabihin kumakarga yan. Pangalawang tips yan guys. So dito tayo sa ilalim. Gamit lang kayo ng kahit anong tools, basta bakal guys, pwede yan. Ganito. Ayan guys, yung pulley. Ingat po kayo dito, baka kayo maipit or ano, kasi umikot pa yung ating pulley. So ayan guys, yung pulley, dapat yan magmamagnet. So ayan guys, ayan. Ayan, nagmamagnet siya guys. So ibig sabihin, nagcha-charge yung ating alternator. Yan. So okay yung pagkagagawa ng alternator guys. Bali ang naging problema nito is IC ang naging sira nito. Nang dahil po sa ano yan, dahil po sa oil seal. Ngayon yung oil seal po dito, pumapasok yung langis sa ating IC. So yun ang naging dahilan kaya nasusunog yung ating IC dito sa ating alternator. So ganun po guys, pag may problema o may tagas ng ating oil seal, palitan po natin para hindi madadama yung ating IC. So yan, okay na yan guys. So yan, bali isa pa. Ganyan lang guys, tatanggalin nyo lang to. So ayan, nagtataas ang idling, pag kinabit pababa. So ayan ang problema, okay na yan guys. So ayan guys, ganun lang ka-basic yung ganyang trouble. Pag hindi kumakarga, tanggalin na itong baterya, tapos magnetin lang yung alternator. Kung nagmamagnet, kumakarga yan. Pagka pinatay, pag tinanggal naman ito, namamatay, alternator yan guys. Yun ang pagto-troubleshoot. Nang tips ko lamang po para sa ganitong, kahit anong sasakyan guys, kahit mapa-track man yan, mapa 24 volts, mapa 12 volts,
ganon din yan ang nagiging coast alternator guys. So hanggang dito na aking video mga guys. Maraming salamat po sa panonood. Please like, share, and subscribe. Pa-click na rin ang notification bell para update po kayo sa aking susunod na ipapakintang video. Maraming salamat po. Bye bye.